Ayan, so let's start po ng ating discussion. Ayan, so, ayan. Oh, malinaw ba yung audio or medyo malabo? Okay naman? Malinaw po. Okay, sige. Ayan. So, before pala natin i-discuss yung cooling towers, so i-discuss ko na sa inyo yung muna pala, yung heat load calculation. Para ah, pagdating sa papel nyo, so makapag-start na rin kayo ng pag-create ng heat, yung ating heat load calculation. Which is yun yung pinaka-heart ng inyong paper. Okay? Ayan. So, wait lang po. And regarding pala dun sa so 'di ba ngayon class is nasa third week na tayo. So ibig sabihin, yung ating exam will be by next face-to-face natin. Okay? So possibly baka mga Sunday. Okay, Saturday. So syempre magkakaroon tayo ng face-to-face class ng Saturday. So i-discuss ko yung mga problems na nung sa diniscuss natin nung chapter 1 tsaka chapter 2, which is yung psychrometric process at saka yung air conditioning process. So magdi-discuss pa tayo ng mga sample problem. And then pagdating ng Sunday ay midterm exam. So bala yung coverage lang ng midterm exam is yung i-discuss ko ngayon, yung psychrometric process at saka yung air conditioning process. Okay? Ayan. So sa Sunday, anong room nga natin, tandaan nyo, anong room natin na nakalagay sa portal? So, 209 din ba? Ano ba nakalagay sa inyo? So, hindi ko sure ha. So, so wait lang ha. Check ko lang. Ay, wait lang class ha. Nagtatawag lang.
Okay. Ayan, so sa sa kailan yun? Sunday. Kasi ang exam natin ay 2 hours. Ayan, anong prefer yung time? So, pwede kita kasi tayo ng 1 to 3, 3 to 5, or 2 to 4. So, anong ano nyo? Okay lang ba sa inyo ng 1 to 3? Para makapag-start na agad. Tsaka hindi na gabihin. So, 1, pwede ko nang kung hindi kakayanin ano. So, okay lang sa inyo? Ayan, sige. So, 1 to 3 po tayo ng Sunday. So, Saturday, magbi-meet pa tayo sa school. Ano lang, for discussion lang ng mga problems. Yan, para maging review sa inyo. And then, yun, Sunday, exam na. Okay? And, after kasi ng topic natin today, which is ito po ay heating load calculation or heat load calculation. Yung topic number 4 naman is more on yung mga duct system, yung mga piping system. Yung mga topic na, ay yung mga concept na i-discuss doon is more on, more on pang fluid machinery. So yung mga ginamit yung formula ng flow rate, ng water, kung paano pumili ng size ng pipe. So babalikan nyo yun. So kung tandaan nyo pa yung mga friction factor, yung mga Moody chart, nung sa fluid machinery nyo. So gagamitin rin yun sa design nyo. Especially kung yun nga, meron kayong chilled water system yung gagamitin nyo. Kaya more on review lang doon. So mahalaga itong chapter na to. So itong chapter na to, yung heat load calculation is syempre i-apply pa rin nating concept is heat transfer naman. Ayan, kaya ayan. So mag-share screen lang ako. Ayan, so kita na po ba? Yes po. Okay, thank you. Wait lang, plus. Ayan. So, okay. So, tapos na tayo dun sa air conditioning process. Ayan. So, ito po class na topic natin ngayon is heat load calculation. Okay? So, itong chapter na to, siya po ay absolute foundation ng ating HVAC design. Okay? So, everything na gagamitin po natin sa pagpili ng aircon hanggang sa pag-design po ng ducting system. So, dito po magsisimula. Okay? So, ang pinaka lang dito sa introduction ng slide na to, kumbaga, ang pinaka main na word na lang dito is yung heat loss at saka heating load. Okay? Yan. So, yun lang yung pinaka Kasi, imagine nyo yung ating magde-design kayo ng space or ng isang, di ba, business nga yung gagawin nyo. Siyempre, i-analyze nyo. Dito sa Pilipinas, medyo mainit yung panahon. So, syempre, i-compute nyo yung lahat ng factor na pwedeng magkaroon ng heat transfer. For example, yung mga bintana, yung roof, yung wind, yung ating mga pinto, ano yung type ng insulation nyo na ginamit. So, kasama po yan. And then, pag alam nyo na po yung total na heat na mayroon napasok sa inyong system, alam nyo na yung kailangan yung i-counter, gamit yung aircon para ma-maintain natin yung space dito. Okay? So, yung ating keyword dito is yung heat loss lang at saka yung heating load. Okay, so yung ating yung ILO natin sa chapter na to. Okay? So ito yung after ng chapter na to, alam niyo na po, ma-identify niyo na saan ba sa isang building or sa isang space, saan po ba nanggagaling yung ating heat. Okay? So, and ma-understand niyo na ano po ba yung paano po ba naapektuhan ng different materials yung ating yung heat flow sa isang system. And syempre, yung pinakamahalaga is matuto po kayo ng basic heat load analysis. Okay, which is yun po yung isa sa mga core skill natin bilang isang mechanical engineer in the future. If ever nga na
kayo po ay maging isa dito sa maging HVAC kayo, engineer. Okay, so yan. So magsimula po tayo syempre sa basic concept ng ng heat transfer. So syempre before we can calculate the heat, so ibalikan po natin yung tatlong basic na fundamental ng physics dito sa heat transfer. So number 1 is yung ating conduction. Ayan. So 'di ba, ito lang para lang maalala niyo siya. So 'di ba, ito by definition, ito is yung movement ng heat through a substance or between two substance in contact with each other. Okay, so 'di ba, number 1 example niyan, yun nga, for example, nagkakape kayo, then meron po kayong nilagay na kutsara. 'Di ba, after ilang minutes naman, mainit na yung yung ating kutsara. Yan. Especially, 'di ba, pag nagluluto kayo, minsan naiiwan niyo yung pinakapanghalo sa kaldero. So, 'di ba nangyayari doon? Pag hinawakan niyo minsan, sobrang init, napapasok kayo. So, 'di ba, so nagta-travel yung heat through the solid material ng ating spoon. Okay? So, ang tawag po ng heat transfer na ay conduction. Okay? Yan. So, para madali niyong maalala. So, pag convection naman, ito naman daw ay yung heat transfer by the motion of heated or cooled mass. Okay? So, yun po yung ating convection. Ngayon, para mas madali niyo siyang maalala, ano ba yung pwede ditong example? So, for example, yan, nagpapakulo ng tubig. So, di ba, pag nagpakulo tayo ng tubig, yung pong mainit na tubig, dun po sa ating, di ba, kumulo na. Siyempre, unang kukulo is yung ilalim ng kawali kasi or kung ano mong pinagpapakuluan nyo. Kasi nandun yung apoy. So, syempre, yung ating mainit na tubig sa ilalim, siya po ay magiging less dense. So, ano mangyayari kapag less na yung density? So, siya po ay aangat. Okay? And then, yung water na malamig, ang pupunta naman po sa ilalim. So, syempre, yung movement ng fluid na yun, meron po siyang dala-dala na heat. Okay? Kasi pag nagkakaroon tayo ng movement ng water. So, ang tawag po sa movement na yun ay convection. Okay? So, kapag nirelate naman natin siya sa air conditioning, okay, let's say meron sa isang room. Yung warm air po sa isang room, di ba kalimitan? Kaya ramdam nyo yung init, yun yung nag-rise. So, kumbaga yun yung umaangat. Okay? And then, ano nangyayari sa malamig na hangin? Siya po yung nagsisink. Yan. So, bakit po? Yun, dahil po ng ating convection. Okay, so sa radiation naman, basically, ang radiation, yung normally, example lang yan is yung init na nararamdaman natin sa araw na, di ba, pag bumulid tayo sa araw, syempre, minsan nararamdaman nyo yung init sa balat nyo. Okay? So, ibig sabihin lang yan, yung heat po ay nagka-travel through an invisible, through electromagnetic wave or EMV. So, yun yung sinasabi sa radiation. Ngayon, itong heat transfer ng tatlong to, yung tatlong mode of heat transfer, so sabay-sabay po yung nangyayari sa isang solid na wall. Okay, so sila po yung main players ng ating conduction and radiation. Okay? Yan. So yung difference nung tatlo. Ngayon, so magkaroon naman tayo ng numbers. So ito yung mga building material na heat transfer properties. Okay, so syempre yung heat transfer sa isang building, nagdi-dictate po yan kung gaano po yung heat transfer sa isang material, siya nagdi-dictate ng ating heat transfer rate. Okay? So ibig sabihin yan, pag malaki po ang heat transfer rate, okay, so nagkakaroon po, so tandaan nyo, pag malaki po yung K na value ng isang object or ng isang material, ibig sabihin po, siya po ay good conductor. Okay, so tandaan nyo, pag malaki yung K value niya, siya ay good conductor. Okay? Pag medyo naman mababa, anong example ng mga mababang K na material? So, sila po yung mga good insulator naman. Yeah, for example, yung mga styrofoam, fiberglass, ayan. So, example yan ng mga
mababang key value. Okay? So ano yung common na mataas na key na value na material, yung mga metal, ayan. So sa pagtaas ng key, pag ano ng ating, pag nag-aalaw sila ng mas maraming flow, ng ating heat. Ayan. So dito, meron tayong condition number 1, if yung thickness po ng material and temperature are given, so yung madali na, direct sum na lang. So yung heat transfer rate natin in watts ay equal po sa K times ng ating thickness in meters. Okay? And times ng ating change in temperature. Okay? Kasi di ba meron kayong dalawang material na maglalapad dyan. So syempre merong temperature ng kasi minsan di ba outside temperature nga at saka inside temperature. So nagkakaroon tayo ng temperature difference. Okay? Yan. So ganito naman, alam ko na-aaral nyo itong sa heat transfer. Pag meron kayong composite materials, so ito yung ating equivalent conductivity. So imagine nyo, parang ano lang siya series circuits. So di ba pag nakaganyan, ang formula ng ating total na K ay 1 over 1 plus K1 plus 1 plus K2 and so on. Ayan. And then, pag condition number 2 naman, condition number 2, if yung area ng material and the temperature difference are given, ang gagamitin ng formula is yung 1 over R, ano yung R? Yung resistance natin, multiplied by ng ating area ng material times delta T. Okay, yung temperature difference. Okay, so yan na yung ating dalawang, depende kung thickness ang given, pero pag may given na area, ito yung gagamitin nyo na lang. Okay, so ito naman yung ating for composite material in series, yung total na heat transfer coefficient natin is 1 over, reciprocal lang nung summation nung, if ever na, kasi di ba yung isang material, hindi lang naman siya fixed na, ito yun, may iba't ibang layer pa siya. So ito yung gagamitin yung formula for the heat transfer coefficient. Okay? Yan. Kasi minsan meron tayong for example, ang common example, bakit po tayo nagkakaroon ng layer? So most common example is yung mga pader. So di ba, ang pader po natin made of brick, merong insulation, may mga drywall. So syempre i-consider natin yung bawat layer. So iba't iba yung value ng kanyang So may ipoprovide ako sa inyo na table kung saan yun po yung pwede maging reference nyo. Ito yung mga common or na material na ginagamit for construction ng isang building. Okay? Ayan. So, sa heat load analysis naman, ayan. So, take note lang na yan. So tandaan nyo lang na kapag mataas po yung ating resistance ng isang yung R value, nasan yung R value na to? Ito sa condition number 2. So pag mataas po yung resistance natin, so ibig sabihin maganda yung or maganda yung nilagay yung material, mataas yung R value. Ibig sabihin, imagine nyo na lang, parang di ba pag nalabas, nagbe-beach kayo, ayaw yung mga team. So parang nagalagay kayo ng sunscreen. Okay, so ibig sabihin, pag nagpatayo kayo ng bahay, kung ayaw nyo masyadong mainit, so yun ang pipiliin nyo, mataas na R value na para maging sunblock, or sunscreen ng inyong bahay. Okay? Yan. So take note, ano po yung U value? So kabaliktaran lang po siya ng R. Baka malito kayo kasi sa problem. Okay? Yan. So ito naman, so proceed tayo dito sa diagram. So kung matitingnan nyo to, ito po yung entire concept ng heat load analysis, in one picture. So ito yung energy balance. So dito, nagkakaroon po tayo ng mga Q transmission. So ito naman, ang ibig sabihin ng Q transmission, ito po yung mga heat na dumadaan sa walls, sa ating mga roofs, at sa mga windows, sa lahat po yan. So yun yung una yung kukumpitin. Sa isang, pag nagawa kayo ng isang space. So number 2, merong tayong heat Q infiltration. Okay, ano naman po yan? So syempre, meron po tayong heat from outside air. Kasi hindi naman po sa isang bahay or sa isang building, hindi naman po natin ma-assure na wala pong
cracks, and gaps. So, kung hindi man syempre pag bagong gawa, wala pa. And normally, syempre dito kung substandard yung mga uh, substandard yung mga product na or yung mga bagay na or yung sa construction, syempre pag nagtipid, ang mangyayari talaga ay magka-crack. So, syempre kasama po sa computation yung mga heat na nag-infiltrate, through gaps. Kasi minsan may mga pinto, 'di ba? May mga gap na konti, hindi naman siya fully nakalapat sa ating mga floor. So may mga kasama po sa computation 'yan. Okay, yung pangatlo, meron tayong ventilation. So ito naman yung heat from the fresh air. So syempre kasama yung pag nalagay sa system, isasama natin yung heat na or yung hangin na sa labas. So, nilalagay din natin sa loob yan. Pero optional siya. Pwede nyo na makontrol. Pwede nyo hindi isama. And then lastly, ito yung ating heat na nagpo-produce ng load. Okay? So, ito yung pinakamadami. So, ito po yung heat na na-generate inside the space. Okay? Especially, yung normally, yung mga tao. Siyempre, pag dami ng tao, normal naman na nagpo-produce tayo ng heat. Yung mga nakalagay na ilaw, yung mga equipment sa loob. Yan. Kaya kung pipiliin yung design po is yung medyo maraming ilaw, medyo maraming equipment na nagpo-produce ng heat. So, syempre, isasama po natin yan sa computation. Kaya pag di ba, ipapasa niyo naman yung floor plan yan, so makikita niyo, i-justify niyo, isasama niyo siya sa computation. Kung siya ba ay nagpo-produce ng heat, yan, especially kung gagawin niyo yung mga restaurant, ayan, kasama po yan. Okay, so, yung buong chapter na to, itong nakikita nyo lang sa figure na to, and isa-isahin po natin yung mga bawat isang component. Ayan. So, yung energy balance niyan, so lahat ng napasok, equal sa lahat ng nalabas. So, lahat ng heat na na-produce, na-transmit, na-infiltrate, tsaka ventilate ay yun po yung ilalabas natin sa system. Okay, yan yung ating So, ibig sabihin lang yan, from the equation, yung capacity po ng ating na ilalagay sa loob, so, ay yung kailangan yung heat na ilalabas or yung papasok sa system nyo. So, syempre, yun din yung kailangan nyo na ilabas. So, ibig sabihin, malalaman nyo kung ano yung capacity ng equipment na gagamitin nyo. Pag na-compute nyo yung total heat load sa isang system. Okay? Siyempre, pag nag-design kayo, kasama po yung ating, na i-consider yung ating hottest and coldest month of the year. Sa computation, kasama po yan. Para ma-predict nyo yung heating load capacity na kailangan. Kasi syempre, pag nilagay nyo naman is yung nag-refer lang kayo sa pinaka malamig na panahon. So, paano pag nasa summer na? So, hindi naman ilagay yung aircon is hanggang dito lang yung capacity. So, syempre, i-consider nyo yung dalawang extremes. Yung pinaka-minimum at saka maximum na temperature na may experience mo niya. Okay, so in the Philippines, meron po in reference lang. So, yan. For example, yung design month nyo, April 21, hottest temperature niya is 39 degrees Celsius. So, reference lang yan. And yung daily range niya is 11 degrees. So, pwede nyo naman tingnan po, through this link, yung ating weather condition. Yan. So, yun po yung ating, yan. So, kailangan i-consider po natin yung mga worst case palagi. So, hindi palaging kapag ito. Yung business nyo ba, open lang ba siya through summer? Diba? Hindi naman. Unless talagang, kung yun lang talaga. Pero, di ba kalimitan naman is open sa buong taon. Kaya consider niyan. Okay? So, pag nag-compute po tayo ng mga transmission heat loads, so unahin natin yung mga transmission heat loads. Ito po ay yung ating ito yung mga heat na dumadaan sa ating building. Sa mga building envelope. For example, yung glass, sa mga walls, yan. So, unahin po natin muna is yung external wall. So,
Ano po pag sinabing external wall? So, any wall that would face a direct ray of sunlight. So, it can be classified as an external wall. So, ito po yung amount ng heat load na kinakalculate gamit ang formula na to. HW ay ito UACLTD. So, yan. Ano po yung HW? Yun yung thermal heat load ng atin. So, lahat po ay naka in terms of watts. So, yan po yung ating So, yung ating UW is yung heat transfer coefficient, which is yun nga, yung 1/R. So, makikita nyo yan sa table 4-4. So, mamaya papakita ko sa inyo yung table. Para makita nyo yung ating ginagamit sa calculation. Okay? Okay, so hindi. Pwede ko palang i-share na ngayon. So mamaya magkakaroon tayo ng activity na para matry nyo may sample akong condition na papakita sa inyo. So wait lang i-open ko lang yung heat transfer na natin. Yung ating pinaka-reference table. So ito po yan. Ayan, so ito yung sa heat transfer table. Ayan, so ito po yung table 4-4 na sinasabi. Makikita nyo, yan yung mga exterior material. Ayan, so makikita nyo naman kung anong type, kung face brick ba. So may value naman ng R, ayan, nakalagay naman po dyan. Ayan, so yung gagamitin nyo sa computation. Yung roofing nandyan, kung concrete, yung mga insulating materials, nakalagay po dyan. Ayan, continuation. So hanapin nyo na lang. Wait lang. So balik tayo dun sa ayan. So ngayon, dito po sa ating heat load calculation, ayan nga. So yan yung formula natin. So ano po yung CLTD? Ito po yung cooling load temperature difference. Okay? Yan. Pag sinabing adjusted value siya, so ang formula ng ating adjusted value ay CLTD. So select ng CLTD sa ating table 4-15 daw. So nasan po yung 4-15? Punta tayo doon. So table ayan, 4-15. Ito yung ventilation na to. Ayan. Ito. So ito yung ating CLTD for sunlit walls. So, nakikita nyo naman yung ating wall type and yung mass per unit. Niyan. Ayan. So mamaya consider natin yung orientation. Ayan. So formula po niyan is yung CLTD nga napipiliin nyo doon multiplied by the LM. So ito po yung correction for design latitude and month. Kasi syempre nag-a-adjust nga yung inyong yung ating set minsan, so hindi naman summer. Okay, kasi minsan ano bang ibig sabihin ng cooling load temperature difference? So ito po yung mga value na nakikita nyo. Or ito po yung may mga standard value tayo. Syempre, nagva-vary po siya depende sa ating air temperature and yung solar radiation na sinasabi for a specific time and day, nung ating, especially dun din sa orientation ng wall. Okay, so para ma-compute nga, so may standard value tayo ng CLTD, then nag-a-adjust lang siya depende sa, kung ano po yung LM, design latitude, and for the month of the year na, and then yung letter K is yung correction for the wall color. So, syempre, nakaka-apekto din yung ating pintura. Yan. Kasi, alam naman po natin, kapag tayo po ay dark colors or kapag K equals 1, ibig sabihin yan, mas nag-a-absorb po siya ng heat than light color. Kaya di ba pansin nyo, pag nalabas kayo, nakaitim kayo, sobrang init. So, unlike pag white, nag-reflect lang siya. Di ba? So, yung other two terms, yung 25 minus Ti, so syempre, yun naman po yung correction due to the indoor temperature and outdoor temperature lang, which is given naman. Dun sa yun yung mga ating actual design temperature.
Okay? So yan, yung namang sa roof load, so punta tayo sa roof load. So same lang naman siya. So yan. So ang roof load po natin is HR din. So time equals UA times CLTD. Okay, so syempre dun pa rin kayo pipili. Di ba nakita nyo naman yung roofing dito sa table 4-4. Ayan, so nakalagay naman yung roofing dyan, kung anong type. And then yung anong gagamitin nyo na R. So nandyan. So yung ating U, A, CLTD. Ayan, may given naman na area ng roof. Makakompute nyo yan. Ayan, so pinakauna nyo gawin, so compute nyo muna yung area. Lahat ng area ng pinto, ng bintana, ng roof, So, pero minsan, hindi naman directly nakalagay, i-analyze nyo. Ano ba yung area ng roof based sa design. So, minsan, sa exam, plano lang yung ibibigay ko. So, kayo plano na may sukat. So, kayo nang bahala mag-compute ng mga area. Ayan. So, yun po yung ating, Ayan. So, dito, mapapansin nyo dito sa ating CLTD, meron po tayo ditong same formula lang. Bakit po may F? Ano po yung ating F? So, yung F po ay yung tinatawag natin na attic factor. Yan. So, parang ito yung tinatawag natin ng buffer zone. Yan. So, itong letter F na yan. So, pero yung unang formula, same lang sa kanina sa ating external wall. Okay? So, yan. So, nagkaroon lang tayo ng F. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung most complex part ng ating building, yung ating glass load. Okay, kasi kung we all know na yung windows po is napakahalagang factor sa pag-gain or sa heat gain ng isang system or ng isang lugar. Okay? So, syempre, dito po sa ating glass load, so meron po tayong unang formula is ito po yung ating formula ng H ng ating heat load. So, H equals HSG. So, ano po yung HSG? Yun po yung solar heat gain. Okay? So, if siya po ay direct or na naka-expose sa ray of sunlight. Okay? Pag naman siya po ay thermal heat gain, yan naman po ay effect ng ating temperature difference. Okay? So, ano po yung formula ng solar heat gain natin? Yan. So, yung maximum solar heat gain na makikita nyo po sa table 4-10. So, hanapin nyo. May table 4-10. So, yan. Ito naman, ipoprovide ko naman yung ating yan. So, ito yung nakadepende po sa orientation ng window o ng glass window nyo kung saan ba siya nakaharap. So, ito yung ating i-consider din natin yan. So, yung formula niya is yung maximum solar heat gain from table 4-10. Tapos, yung shading coefficient. Ano yung ginamit nyo? Kung siya ba ay single, double glass. So, yan yun. Makikita nyo sa 4-11. Okay? Times nung ating area. Okay? And yung ating cooling load factor na sa 4-12. In reference dun sa ating solar time. Yun yung ating pinaka-formula. Okay? Yun yung CLF. Yun yung ating heat. Ito yung solar heat gain. Ano naman po yung thermal heat gain? Yung thermal heat gain naman is yung U. So ito naman yung hindi man nakadirect sa ating sunlight. So we have the heat transfer coefficient times the area under consideration and yung delta T. So yan po yung sa glass load. Okay? Yan. Ngayon, punta naman tayo sa partitions. Yan. Sa partitions naman, ito naman po yung saan ba yun? Yan. So pag sinabing partition loads, ito po yung heat transfer between the spaces in the building. So imagine nyo, bakit po kino-consider ito? Imagine nyo yung inyong aircon na office, katabi po siya sa isang sa isang storage room na mainit. So, syempre, kapag ka ganun, yung heat ay mag-flow through dun sa inyong lugar.
So i-consider din po natin yun. Okay? So since nasa loob naman siya, hindi natin i-consider yung ating araw. So syempre, ang simple lang yung computation ng ating heat load. So UA delta T lang. Yan. So yun yung ating partition. So ito naman yung infiltration, yung nabanggit ko na kanina, ito po yung ating uncontrolled leakage nga na nangyayari. So, syempre, yun nga, i-consider na, pati pala yung mga crack kasama po sa computation, yung crack, yung mga gap sa mga small opening, sa mga pintuan. Ayan. Kaya, pag nag-design kayo ng bahay, napakagandang design if matibay yung material ng wall nyo, wala po nagli-leak na air or walang pumapasok na outside air sa system nyo. Okay? Yan. So, meron tayong sensible heat load ito yung for the infiltration. Ito naman yung, ano ibig sabihin ng sensible heat load? Ito yung heat ng temperature galing dun sa mga nagli-leak. So, di ba, may mga pumapasok na hangin dyan. So, for example, 35 degrees yung air temperature sa labas. Then, pumasok yung temperature sa, let's say, yung inyong kwarto ay mga 20 degrees. Okay? So, syempre, yung papasok na hangin, kailangan nyo i-cool down yun. Okay? So, yung part na yun, di ba, pag sinabing sensible, ito yung nafe-feel or ng thermometer nyo. So, ang formula niyan is ito, 1.23 times Q, yung airflow rate sa labas, times yung temperature ng outside minus inside, at temperature ng inside na air na pumapasok. So, yan po yan. Kaya syempre, i-consider nyo, ano yung target nyo na temperature sa loob, and then, ano yung temperature na sa labas. So, yung mga pinili nyo na mga lugar, may nakita ko nagsubmit na dito ilalagay yung space nila. So, syempre, dapat alam nyo rin po yung temperature sa labas. Yan. And then, syempre, meron din tayong latent heat load. Ito naman yung hidden heat. So, ano nga po yung latent heat? Ito po yung heat na form po gamit yung humidity. Diba? Pag mataas yung humidity, daming water vapor sa isang air. So, ibig sabihin, yung kapag po humid yung napili nyong lugar, so, medyo madami po siyang energy or medyo kasi mataas yung amount ng water vapor. So ngayon, if mataas yung humidity sa labas, then marami kayong crack sa bahay, yung aircon nyo na unit ay medyo mahihirapan siyang tumakbo. Kasi nga, yung init at saka yung moisture na pumapasok sa loob ay, di ba, ang trabaho ng aircon is to lower the temperature and lower the humidity. Ayan. So, magiging huge part yan ng calculation nyo. If ever na yung mapili nyo pong lugar ay medyo, yung climate na napili nyo ay medyo humid. Yan. So, ito po yung ating formula. Again, so, direct sub lang naman yan. So, take note yung ating Q ay in liter per second. So, kung ang given na airflow rate is in cubic meter, so don't forget i-convert sa liter yan. Okay? So, di ba, 1,000 liter ay 1 cubic meter yung conversion natin. Okay? So, yan. So, ano po yung Q? Yung number of air change per hour times volume of room. Yan. So, number of air change per hour is yan. A plus BV plus yan. So, ano po yung V? Yun yung wind velocity in the area. And kalimitan po yung average wind speed natin is 6.5 to 7. So, mag-a-assume na lang kayo Yan. So, pwede kayong gumamit ng mga value. Yan. And syempre, itong po yung WO, yung ating humidity ratio, which is alam niyo na kung paano siya kinukuha. So, ito po yung, for example, ito yung quality ng construction. Yan nga, nag-iiba-iba yung mga value ng ating mga A, B, and C. Yan, kapag tight, so ito yung gagamitin yung mga value. Okay? Yan. So, pag-usapan naman natin yung ventilation heat load. So, yan. So, yan na. So, kasama sa computation natin yung ano bang ibig sabihin nitong number of
air change per hour. So, itong sinasabi nito, gaano ba kadami yung ilang beses pa pumapasok yung outside air, per hour, yung sinasabi nito. Yan. So, kasama sa computation yan. So, lahat ng factor talaga, mapapansin mo. So, ganyan ka-detailed. Yan. So, hindi pwede, pag sinabi nga, hindi pwedeng tansyat, ganito yung space, ito yung nilalagay yung aircon. Di ba? Hindi laging ganun. So, di ba, kalimitan, pag nabili kayo ng aircon, ang kino-consider lang is yung floor area. So, minsan, hindi na ako-consider ilang bang occupant sa isang space. Yan, di ba? Kaya makapansin nyo, may mga lugar na naka-aircon nga. Sayang lang kasi hindi rin nalamig. So, magbabayad kayo para sa wala. So, sa halip, minsan sa pagtitipid, yung gano'n nangyayari. So nag-aircon pa, di ba? Mas maganda na. Kaya, napakalaga po na tama talaga yung design. Okay? Yan. So, ano pagkakaiba ng infiltration po sa ating ventilation heat loads? So yung pagkakaiba, mapapansin nyo, same lang yung formula niya for the sensible and latent heat. Kaso, pag sinabing ventilation heat load, ito po yung controlled natin. So, kasi yung leakage, yung infiltration, uncontrolled po yan. So, ibig sabihin yan, yun po yung mga unwanted na air na pumapasok. So, hindi natin maiiwasan yun. Okay? So, unless dito sa ventilation, ito po yung nakakontrol natin yung fresh air na gusto nyong idalin sa loob. Kasi mahirap din naman na yung pumapasok na hangin sa loob is mostly yung galing sa aircon lang, nabalik at nag-recycle lang, hindi ganun. So, meron din tayong ventilation na, yun nga, yung ito yung di-discuss pa rin natin yung more detail sa mga next chapter pa. So, yung key difference lang dito is, so, di ba, same lang yung sensible at latent heat. So, ang difference lang is yung quantity of air. Okay? For ventilation requirement, so ang formula natin is yung ating Q or IQR or yung recirculated air. Ito yung sinasabi ko, yung naikot lang sa system. And ano po yung minimum na outdoor air requirement per person. So nandito yan sa 6.2.1. So nandito yan sa yan. So ito po yung ating minimum ventilation or ng breathing zone. Okay, so syempre nakadepende yung sa edad, kung ano yung, di ba, kung nakaano sa business, yung ano ba yung mga tao dyan. Yan, kung mga food and beverage, bars, yung mga magagawa ng bar, cafeteria. So yan, kung kayo ba ay nasa educational facilities or you have the food and beverage. So yan yung, ito po yung or ito yung proper na air rate. Ito yung minimum ventilation rate na consider natin. Okay? Kaya mahalaga din yung ventilation sa computation. Now, sa sunod naman, yan. To estimate the Q sub R, yung ating recirculated air, so ang formula is yung minimum outdoor na air requirement minus yung QM. Ano po yung ating QM? Yung minimum outdoor requirement ng conditioned space naman. So, nasa 6.2.1 din. And yung efficiency ng air cleaning device, so nasa table 4-2 yan. So, yung table 4-2. And kaya dun sa exam natin, yan, maano talaga to, medyo matrabaho din. Kasi nga, yan, ito po yung ating minimum na ito po yung efficiency ng air cleaning device or filter. So, kasama po yun. To estimate yan. Kaya minsan, di ba, pag hindi nyo nalilinis yung mga air filter, kasi di ba, nag-recirculate nga yung heat. So, kung madumi yung room nyo, yung kwarto nyo, so napunta yung mga alikabok kasi pinaikot yung sa system sa ano. Kaya nadumi talaga yung filter. Kung barado yan, so syempre yung ating recirculated air, maapektuhan din yan. Kaya mapapansin nyo, mas nahihirapan yung mga aircon. Kaya di ba, kaya nga minsan nai-require na every 3 months, meron tayong cleaning, especially kung mga split type yung air conditioning natin, yan. So, yun lang for the infiltration and ventilation load. Yan. So, mag-proceed naman tayo sa heat generating loads. So, ito yung, nasan ba yan?
yung atin pong, yan, heat producing load. Ano, yan nakikita nyo sa bahay na yan. Okay, so yan naman ito yung sinabi ko nga, yung medyo matrabaho. Kasi nga, ito yung mga nandun sa loob ng space nyo, yung mga ilaw, yung mga kung ano nagpo-produce na heat, or kung ilang tao ba yun nandun. So, nasan yung... Yan, so heat generating loads naman. So, syempre yung other aspect ng building, cooling load calculation is yun nga, i-consider natin yung ating internal heat loads or ito yung ating heat generating loads. Ngayon, so we are, di ba, tayo po ay sa isang room, hindi naman kayo upo lang. Minsan nagalaw din. So, syempre, hindi lang po yung heat na galing sa pader, syempre, yung heat na pumapasok sa pader, yung source ng heat. So, syempre, kahit tayo na nagalaw lang, nagja-generate tayo ng heat. So, ang tawag dyan ay internal loads. Ano? Ang unang pag-uusapan natin is yung occupant load. Ngayon, sa occupant load naman, every person, yan nga, tayo ay consider as a small, parang small heater, ganun. So, nag-generate din tayo ng heat load. So, sa isang sensible and isang latent heat. So, ngayon, syempre, sa design nyo, i-estimate nyo kung ilan yung number of occupants. Kaya naman siyang i-estimate kasi nga, for example, restaurant yung i-design nyo, syempre, ito lang yun ang upuan. So, and then, i-imagine nyo, may mga upuan niya. Yung iba naman, di ba, may waiting area din. So, malalaman nyo lang kung ilan lang yung maximum occupant. Kasama po yung sa bilang yung mga crew or tao nyo sa loob, yung mga employee nyo. Isasama sa bilang yan. Okay? So, heat gain per person, nakikita po yan sa table 4-7. So, nasa may yan. So, yan ha. So, ano ba, kung ginagawa, kung natutulog, kunti lang heat gain kasi nakahiga lang, nakaupo, natahimik, hindi nagkasalita. So, may heat gain yan, 100 watts. Yan, lalo na pag nakatayo. Yan, lalo na pag naglalakad sa pinakamataas. And kapag industrial, is 300 to 600 watts. Okay? Kunin nyo na lang yung average. Ito yung ating sensible heat gain percentage. Okay? Yan, so nakikita nyo naman yung mga percent ng sensible heat gain sa table 4-7. So, lahat po yan. And sa table 4-9, ito naman yung sensible heat, yung mga cooling load factors for people. Ito po yung maximum number of entry into the space na nakalagay dyan. So, i-consider nyo yan. Okay? So, ito yung hours after each entry in the space and ito yung total hours in the space. So, ipagbabanggain nyo lang yan. And then makukuha nyo na yung value. Okay? Yan. So, ito, para makuha yung ating latent heat gain, yan, itong formula. 100% lang ng ating sensible heat gain. Okay? Yan. So, yan na. So, yung ating percent sensible heat gain nakikita sa 4-7, ang CLF, sa 4-9, yung number of occupants, o kayo mag-a-assume kung ilan yan. Okay? And yung heat gain per person nasa table 4-7. Kaya pag nag-solve kayo ng ng problem, kailangan alam niyo saan kinukuha yan. Ito yung formula. So, yan. So, ito yung sa occupant load. So, pag-usapan naman natin yung lighting load. So, pag sinabi namang lighting load, so in reference with the individual lighting, okay, so ang maging formula is so ang formula natin ng lighting load is yung lamp rating in watts, okay, times yung FU, utilization factor natin, times nung FB, yan. Ang kalimitan naman is yung fluorescent na gamit and yung CLF. So, nasa table 4-6 yan. So, ito lang yung formula for the lighting load. So, syempre, ilan ba yung lamps nyo? I-consider nyo lahat yan. Okay? Yan. So, ito po yung ating lighting load. Ngayon, yan. So, anong example dito sa utilization factor? So, for example,
yung pong mga ilaw nyo ay 8 hours lang nakabukas. Per 'di ba? Yung light time nyo ay hindi naman nakabukas ng lagi yung ilaw doon. Minsan nabubuksan ng 8 hours lang per, 'di ba? Sa ang gamit sa inyong building, sa business nyo ay let's say 8 hours. So, sa 8 hours na yun, hindi naman laging bukas yung ilaw doon. For example, sa CR, kasi hindi naman laging nagsi-CR. So, ibig sabihin, if 6 out of 8 hours lang siyang gamit, yung utilization factor niya is 6/8. Okay? So, ibig sabihin, or 0.75, 3/4. So, ganun. So, sa ballast factor naman, ayan, or dito sa FB, ito naman yung, so, ang tatawag dito is yung component. Ito yung, so tanda yan. So, lagi nyo na lang gamitin is 1.2. Ayan. Kasi kalimitan ngayon, mga LED na yung lights. So, ang ginagamit na ay 1.0 or 1 mismo yung value. So, hindi diba, hindi na naman fluorescent. Ayan. Okay? Ayan. So, lastly, meron po tayong last na sa heat load calculation is yung ating miscellaneous heat generating equipment. So dito naman, for miscellaneous heat generating equipment, ito po yung heat load na gumagamit ng electricity, na nagja-generate ng heat. So kasama po dyan yung mga computers, mga monitors, yung mga printers, projectors, if meron kayong coffee makers, yung mga TV, kasama po siya sa ating miscellaneous heat generating equipment. So, lilista nyo lahat ng equipment na meron kayo dun sa ating Okay? So, yung ating HS, or for the miscellaneous heat gain, yung equipment rating in watts. So, nasa-search na naman nyo kung anong wattage, or marunong naman kayo magtingin kung anong wattage na napoproduce. Diba, nasa-search naman yung mga equipment ngayon. Okay? So, multiplied by the utilization factor, ayan nga, yung equipment time per total operation hours per day. So, para malaman nyo yung UF natin, or F sub U. And then, syempre, yung CLF, the cooling load factor. Okay? Ayan. So, ano po yung ibig sabihin yan? Ayan. So, ito po yung time or yung heat from the equipment, kung paano siya nakaka-apekto sa ating room. So, once na calculate nyo na lahat, so once na-calculate nyo na lahat ng ating individual components, ang gagawin nyo, okay, isa-sum up nyo lang yan, yung ating mga yan, and then yun na po yung ating magiging design. So yung grand total yan, pwede nyo i-tabulate, so lahat ng nakuha nyo sa mga heat loads na yan, tatabulate nyo. So yun na po yung magiging total na heat load ng system nyo. Okay? So anong unit yan? So kung medyo malaki yung watts, di ba puro watts naman yan, so pwede nyo i-convert sa kilowatts or pwede rin nyo i-convert sa horsepower. Mga alin. Okay? Pero ito lang yung i-consider natin sa computation. So lahat yan. Okay? Ayan. So para ma-practice nyo, sige, so bibigyan ko kayo ng isang condition ngayon. Ayan. So para ma-solve nyo, wait lang. So magkakaroon po tayo ng activity today, para ma-practice nyo. Okay, so ito po ay to be submitted today. Ayan, so ito yung ating, so makita ko lang yung activity. Ayan, so ayan, nakikita mo na ba ulit? Hello? Yes po. Yes po.
Okay. So ito po yung activity na natin for the heat load calculation. So take note ito po ay handwritten. So hindi to class by group. So individual po. So in engineering handwriting, solve logically the following problems. Okay, magbigay po ako ng isang condition. Number one, so a certain building uh, wall in a corridor of a single office in Batangas State University is given yung dimension 4 meters long, 4 meters high. So yung wall daw po ay gawa sa concrete blocks. Sand and yan, gravel. So given yung thickness niya and siya po ay double layer of 13 millimeter insulating asphalt. So take note on both side po yan ng wall. So calculate the heat load of the wall. So assuming that the average outside temperature is 39 degrees Celsius. Okay? And the indoor temperature is to be maintained at 20 degrees Celsius. Okay? So yun number one. So number two, so a wall seated in number one is facing directly in east position. Okay? Ibig sabihin, siya po ay tinatamaan directly ng sunlight. Okay? And siya po ay medium color finish. So, di ba, discuss naman natin kapag medium color, anong gagamitin nyo? So, calculate the new heat load. Okay? Ibig sabihin yan, i-consider nyo na yung ating mga CLTD na adjusted kasi meron na po siyang nahihit na siya directly ng light. Okay? And sabi sa number 3, if yung wall daw sa problem number 2 is made ng plate type single glass, na may medium Venetian blind, so compute again for the heat load. Okay? Yan. And then dito, may binanggit din ako dito na infiltration load ng certain 4 meter na cubic room na may tight construction. Yan. So alamin nyo rin yun. So given po yung wind velocity outside the room na 6 meter per second, the temperature outside and inside yan given din, and meron pong relative humidity na i-maintain. So alamin yung total heat load dito po sa room na to in watts. Okay? So inside the room, meron po siyang i-occupy daw siya ng 40 student na quietly nakaupo lang. So syempre, titingnan nyo, kapag quiet na nakaupo lang, ano niyan, di ba? Nabanggit rin niyan kanina. So determine the occupant and ventilation heat load. Yan. And then sa space na yun, sa isang room, meron kayong 6 na 100 watts na fluorescent lamp which are not vented. So yung light daw po is gagamitin ng 6 hours in a 12-hour building occupancy. So 6 hours lang ginagamit yung ilaw. Yan. So determine the heat generated by the lighting. Okay? So ngayon nakalagay naman dito yung for the building plan na makikita nyo dito sa ilalim. Yung ito yung ating pinaka plano lang. Ito simple pa lang. So practice lang dahil isang room lang to. So nandito yung ating mga design consideration. So we have the cooling design detail. Yan, so po ay given yung indoor tsaka outer temperature with the 50% RH, yung height ng wall, ayan, and kung anong type po ng material yung wall natin. So given yung color ng wall, cream, yung height ng door, yung glass window, yung air velocity, then ito po yung fluorescent. Yan, ito yung ating occupants and ito yung roof type. Okay? Yan. So compute for the total heat load of the room. So ito yung for number 7. Separate siya. Yan. So to be submitted. Yan. Yan. Kahit hanggang mamayang ito ay handwritten kahit mamayang gabi. Ayan. So isasend ko dito sa ating classroom yung ating pinaka yung lecture ngayon together with the yung ating heat load na table which is pagbabasihan nyo sa computation nyo. Okay? So ayun lang. Andito naman yung type. Yung type ng wall, kung saan siya naka-face. Ito yung cooling load for sunlit walls. So hindi naman i-consider na yung month. Nakalagay ba dito? So parang hindi naman doon sa study nyo na lang. Yan, tapos yung mga
Yan, yung ating mga maximum heat wall, yung shading coefficient, yung type ng glass. Then, yung inyong minimum ventilation rate, di ba? Anong binigay? Mga classroom, napataas. Then, yung ating, yan, kung may mga barbershop ba, mall, ang ginawa nyo, gym area, sa mga design nyo, kung casino, yan, kung disco, yan, kung ano yung mga, and, yan, ito yung mga, ito yung ating pinaka-filter, na efficiency, yung E, and yung heat gain. So, di ba, nakabalanggit ito, seated and quiet. So, anong heat gain yan? 100 watts. So, ilan yung mga nakaupong yun? Di ba? 40. Ayan. So, magamitin nyo yan. Okay? For the computation. Ayan. Okay? So, yan. So, i-upload ko lang tong ating activity. Then, ayun. So, saan po ilalagay itong ating activity na to? So, kahit sa long bond paper na lang. So, no need to copy the problem. Okay? So, yung mismong na lang, sagot. And ilagay nyo na lang, for example, saan nyo kinuha yung value? From table 4-4, ito yung value. From table 4-7, 4-15, nakuha nyo to. So, pa-indicate na lang. Pa-highlight ako nung Then, yan. For number 7 lang, ito yung kukumpitin nyo yung heat load nito, yung total heat load. Kasi itong 1 to 6, ito po ay lang, more mga minsan ay naka-specify lang kung anong i-compute nyo. Sa number 7 lang talaga yung total heat load. Kapag-follow nyo lang yung process. Para na naman siyang by process lang naman. Okay? Ayan. So, any question po, class? So far. Sir, 11:59 po ang deadline mamayang gabi. Mamaya. Kaya nyo ba o mamaya? Konti lang naman yan. 7 lang. May exam ba kayo bukas or wala o na naman? Monday. So kaya hanggang mamaya, gabi? Mamayang gabi? Sir, kung pwede daw po bukas. Bukas ng? MD2. Sige, kahit bukas ng gabi. Okay lang. So, para naman hindi mabigat. Sige. So, yan na. So, upload ko na lang. So, kindly accomplish na lang po until bukas. Yung ating for your and then, syempre, ito nga i-practice lang. And then, pwede nyo na rin simulan yung heat load calculation ng inyong mismong paper. Okay? So, para pag chinek ko, nag-meeting tayo ng next, so mapakita nyo na yung computation nyo. Kahit lang, rough pa lang. Yan. So, yun ha. So, ulitin ko lang ulit para dun sa mga, yung exam po natin ay by Sunday. So, 1 to 3 p.m. Sa room 209. Kung 209 yung room natin. Ayun. So, ako na mag-provide nung mga psychrometric chart, yung mga gagamitin yung table, para, and then, yun, yung sa magagamitin yung sa computation. So, bali wala na kayong dadalhin. Lang, calculator lang, ruler, para sa psychrometric chart. Pwede kayo magdala ng ruler para madali yung ma-plot. Kasi mahirap yung tansya-tansya lang. Ayan. Sige. So, yun lang. Before we end pala, ay yun? Miguel. Sir, may questions lang po sa paper. Sir, pinapatanong po kung pwede daw po bang gumamit ng HAP or manual po ang computation. Paano gagamit ng app? Sa psychrometric chart? Yung Opo. Ang gagamitin yung computation, anong app ba yan? Yung po sir, yung HAP po, yung HAP. Yung HAP? Opo. Pwede. Sige, pwede naman kung Pero i-screenshot nyo na lang.
Yung, kumbaga, ito yung naging output para mabilis din ang computation. Ano? So kung gagamit kayo ng mga values na yun, so syempre papakita nyo rin yung paano natin ma-verify kung tama yung nyo, yung sagot. So yan. So gagamit kayo ng app, so is-screenshot nyo yung pinaka values. So syempre, ba yan? Yung lalabas na yung mga lahat na ng properties ng air, tama ba? Lahat na ng Opo, sir. Ay, para palang shortcut na. So, anong maging output sa papel? Ang ikli na lang. Ayan. So, dapat kasama din yung computation. Pero pwede kayo naman gumamit. Pwede nyo i-attach. In case. Okay. Ayan. Sige. So, ayun na. So, sa finals naman natin, more on, mga ventilation na hit yung ating mga piping at saka ducting system design na lang. Ayan. Sige, so, before we end, so magkakaroon muna tayo ng attendance pala. Baka makalimutan. So, ngayon po ay July 6. Okay, mag-start tayo kay Dave Simon. Ayan, dito pa. Si John Inigo. Present po. Wait lang. Si Rose Ann. Present po. Eliza. Present po. Clarice. Present po, sir. Okay, John Jeremy. Present po. Christian Ed. Present po. Reggie Cardenas. Present po, sir. Okay, Mark Luis Katapang. Present po, sir. Okay, Janice. Present po, sir. Present po. Luzelle De Castro. Present po. Giancarlo Limalib. Present po.